Umasa siya mapapabilis ang paglakas nito, kaya ngayon nakadama siya ng disappointment sa sinabi ng kanyang tito Alfred na ganun pa rin ang lagay nito. Go on and act like the happy bride. I'll keep you updated regarding your father's condition. Nito. Huwag ka mag-alala. Nabawasan ng worries ng dad mo kaya malamang na makatutulong iyon sa mas mabilis sa pagbuti ng kalagayan niya. Tumango siya. She could only hope so. Nang balingan niya si Dan ay nakita niyang nakatingin din ito sa kanya. Parang nasabit sa kung saan ang hiningang dapat hugutin niya. Kanina pa lang, pagdating niya sa opisina ng judge ay tinabla na agad siya ng kakaibang dating nito. Halos hindi na niya ma-imagine ang dating itsura nito. Para bang isang bagong tao at isang estranghero ang nasisilayan niya ngayon at wala na talaga ang dating Dan na nakilala niya. The man was so forceful, so dynamic, and so mesmerizing she had a little trouble taking her eyes off him. Ngayon ay nagkakagano na naman siya na para bang namamagnet ang mga mata niya rito, which seemed utterly ridiculous considering the fact that the guy did not meet and mean anything to her. Doesn't mean anything to you? Asawa mo kaya yan? May nilikhang ipo-ipo sa kalooban niya ang ideyang iyon. Agad na ibinaling niya sa iba ang kanyang tingin bago pa siya tuluyang mahibang. The mock celebration was mercifully short. Maliban sa kanila ni Dan, ang kanyang tito Alfred lang siguro ang nakakaalam ng totoo tungkol sa kasal nila ng lalaki. Napansin niyang panay ang tingin sa kanya ni Gwen. Parang inuuri siya nito. Mabait naman ito sa kanya kahit nung una pa lang na ipinakilala sila sa isa't isa ni Dan, kaya malamang ay nagtataka lang ito sa bilis ng mga pangyayari. Nang matapos ang salo-salo ay nagkanya-kanyang lulan na sila sa kanilang mga sasakyan. Magkasabay sila ng kanilang tito Alfred sa pagpunta sa opisina ng judge at sa pag-alis nila ay kay Dan na siya sasabay. Sa bahay nito sila tutuloy. That was where she should stay for the meantime. Half for show and half because of the role she needed to play in her husband's life. Paghinto ng sasakyan sa driveway ay agad na siyang bumaba. Naglakad na siya papunta sa main door at hinintay na lang niya roon si Dan bago siya pumasok. Bukas na ang pinto dahil sa maid na sumalubong sa kanila. Inasahan niyang pauunahin siya ng lalaki sa pagpasok, pero nung makalapit ito sa kanya ay walang babalang basta na lang siya pinangko nito. Impit siyang napatili. Ngalingaling singhalan niya ito, ibaba siya nito pero naroon pa rin ang maid na tila tuwang-tuwa sa panonood sa kanila, kaya nagpigil na lang siya. A woman should be carried over the threshold of her new home. Bulong sa kanya ni Dan habang buhat siya nito. Napapikit siya. Get it over with and fast. Piping usal niya. Para kasing may kumiliti kaya nang madama niya ang buga ng hininga nito sa tainga niya. Noon din lang niya naranasan ang mabuhat at natuklasan niyang nakakaaliw pala ang pakiramdam. Lalo na ang pamangko sa kanya ay tila ba hindi man lang nabibigatan sa kanya. Then must be working out a lot. Kung bubuhatin kasi siya nito ay parang isa lang siyang batang gayong alam niyang umaabot ng 105 pounds ang timbang niya. Sandaling para siya nahimok na itodo ang pagpapanggap ng isang bagong kasal siya at isandalang ulo niya sa balikat ng lalaki. Aminado siya nakakatuksong ang sandalan iyon dahil parang ang lapad at ang tigas niyon. Pero mabuti at nahulasan siya. May kung ano bang hangin at nagkakaganyan ka? Napipikon tuloy na naitanong niya sa sarili. Napakalaking sumpa naman sa kanya ng tadhana kung bigla siya makadama ng infatuation sa lalaki. No, that would be like putting her heart in his hands. He would most certainly crush it. Kaya dali-daling sinikap niyang itaboy ang kiliting nagpupumilit bumalot sa kanya. He carried her effortlessly, not only over the threshold but up the stairs and into a bedroom. Sa laki at pagkakaayos pa lang ng silid ay nahinuha niyang malamang ay master bedroom yon. Dun ba siya patutulugin ito?
Katabi nito, hindi nila napag-usapan ng tungkol doon. Ang sabi lang nito ay walang sex na mamagitan sa kanila, pwera na lang kung gusto niya. Pero ayaw rin niyang matulog na kasama ito sa kwarto. Noon nagising ang diwa niyang napasarap yata sa pagtulog. Pero bago pa siya makapagsimula ang pumalag ay ibinaba na siya nito. "Kwarto mo ba to?" Tanong niyang iginala-gala ang kanyang tingin sa silid. "It was, pero ikaw na munang gagamit ito." "Hindi na, doon na lang ako sa ibang kwarto," tanggi niya. "Please, don't argue. May adjoining room ito at doon na lang ako mag-stay. I prefer that used to room." Makikipagtalo pa sana siya pero parang magsasayang lang siya ng laway at pagod kaya tumahimik na lang siya. "Pakitang tao man lang, dapat siguro huwag muna akong pumasok sa opisina ngayon. But it doesn't mean we have to endure each other's company the whole day. Malaki naman itong bahay. Go do whatever you want." Pagkasabi nito niyon ay naglakad na ito papunta sa isang nakasarang pinto. Hinila nito iyon pabukas. Iyon marahil ang tinutukoy nitong adjoining room. Lumipat ito roon, saka hinila ito ulit, pasara ng pinto at nakapagitan ang mga silid nila. Pabagsak na umupo sa gilid ng kama si Den. It had been a big day and it was but natural for him to feel drained. Pero hindi lang sa pagkakasaid ng enerhiya ang nadarama niya. There was also this sense of awe and disbelief. Ni sa hinagap ay hindi niya naisip na darating ang ganung pagkakataon sa buhay niya kung kailan ang babaeng minsan ay itinuring niyang napakalayong maabot niya ay asawa na niya ngayon. It felt so surreal. Napailing siya nang maalala niya ang sakit ng kaloobang idinulot ng ginawa ni Mara sa kanya. When she kissed him many years ago, his heart lurched and then did several somersaults inside his chest. Pakiramdam niya ay siya ng pinakamapalad na lalaki sa mundo dahil ang babaeng dati tinatanaw-tanaw lang niya ni hindi nga niya magawang ligawan dahil sa kawalan ng lakas ng loob ay siya pang lumapit sa kanya at humalik sa kanya. She was a princess and what was he? Not exactly a pauper but he was not of the same caliber as the guy she wanted was used to mingling with. Kaya nga siguro hindi siya makaipon-ipon ng sapat na tibay ng dibdib para sabihin dito ng tahasan ang nadarama niya para dito. Nung halikan siya nito, hindi na muna niya inisip kung anong rason kung bakit ginawa nito iyon. Ang importante ay ang di malirawan na kaligayahang idinulot niyon sa kanya. He even started hoping and started having delusions. Baka naman may gusto rin siya sa akin at hindi lang nito magawang aminin yun. Ilang araw siyang umasa, ilang araw siyang naging masaya. And then came that blow. Isang kakilala nagkwento sa kanya ng ibinulalas ng dalaga. "I don't like him. I never will and I'd rather kill myself than be his girlfriend." Iyon daw ang pinagsisigaw nito. Ilang linggo ring umikil-kil sa pandinig niya ang mga katagang iyon. May pride din naman siya kaya iniwasan na niya ang dalaga magmula noon. Hindi niya inakalang nagkaroon pala ng ganoong kalalim na pilat sa puso niya ang kaganapang iyon na napakatagal nang lumipas. Pagkatapos ng araw na iyon ay pinilit niyang kalimutan na lang ang dalaga. Sa halip ay sa pag-aaral niya mas itinuon ang kanyang atensyon. And with magnificent results, lalong tumaas sa mga marka niya at ang mag-graduate siya sa kulang na lang ng ilang puntos at magiging summa cum laude na sana siya. He worked for a while and got an MBA degree at the same time. Nang magkasakit ng tiyuhin niyang may-ari ng Exaco ay siya nang naatas sa magpatakbo muna niyon. Mabilis na napaunlad niya ang kumpanya para bago pa yumaong tiyuhin niya ay ipinasa na nito ang tuluyan ng pamamahala niyon sa kanya. Mabilis na napaunlad niya iyon hanggang sa ituring na iyon na isang success story sa larangan ng pagninegosyo. He made a name for himself and with it came all the perks. A very healthy bank account, a good life, and a very active social life.
Hindi naman siya ermitanyo. Pagkatapos niyang i-renovate ang sarili, imahe at pag-uugali niya ay naging mas sociable na siya. Ilang babae na rin ang dumaan sa buhay niya, pero ni isa sa mga iyon ay hindi umagaw ng malalim na interes niya. At totoong sinabi niya noon kay Mara, girlfriends were sometimes more trouble than they were worthy. Sa kabila ng mga nakamit niya sa buhay, ay para may kulang pa rin. He kept on looking for it, but it continued to elude him. Siguro ay dahil na rin iyon na siya mismo ay hindi niya alam kung ano ang hinahanap niya. Hanggang sa may matuklasyan siya. Isa iyong kaalamang napaka-ironic at noon niya ipinalagay na baka maipapahiwatig sa kanyang tadhana. He seized the opportunity. Ginamit niya ang kanyang natuklasan para makamit niya ang isa sa mga ultimong pangarap niya. And now, Mara, the woman of his dreams, had wonder of wonders, become his wife, his trophy wife. Malalim na satisfaction ang nadama niya sa ideyang iyon. You're pathetic, tuya niya sa kanyang sarili. Para namang magiging masaya na siya sa ganoon, pero ng mga sandaling iyon ay parang sapat sa kanya iyon para matahimik siya. May kakaibang satisfaction na hatid sa kanya ang kaalaman ng babaeng minsan ay parang diring-diri sa kanya ay asawa niya na ngayon. And she would be his wife for at least a year. Sapat na siguro sa kanyang maipaglangkadan sa madla na asawa niya ito at magagawa niya iyon sa loob ng 1 taon. Totoo rin naman na kailangan niya ng kapareha sa buhay, iyong makakatulong sa kanya. Mara was the best choice, and if only for that, he should be happy. Nagkasundo sila pagkatapos ng 1 taon ay pag-uusapan nila kung maghihiwalay na sila o hindi. Sapat na siguro ang panahong iyon para makontento siya sa kaalamang nakamit niya ang isang pinakamimithi niya. She would be his ultimate prize and it was not necessary for her to fall in love with him. Nakadama siya ng pandaliang hiya sa ginawa niya. Did it not make him truly pathetic? Pero kung may matatauhan man siya sa buhay, iyon ay ang pagtanggap sa kung anumang biyayang malalaglag sa daraanan niya at huwag nang maging matanong at mapili pa. Para kay Mara, madaling ipaliwanag sa mga kakilala ang hindi muna nila pag-honeymoon ni Dan. Magiging abala kasi ang lalaki dahil sa 2 kumpanya ang pamumunuan nito. Ang ex ko ay pwedeng bispistahin na lang muna nito dahil maaayos naman ang lagay niyon at mapagkakatiwalaan ng mga tauhan doon. Pansamantala ay kumpanya nila ang mas tututok ito. Sa opisina ng kanyang daddy ito maglalagi. Kung may dapat siyang ikatuwa, iyon ay reaksyon ng kanyang daddy nang dalawin nila ito sa ospital ni Dan. Matagal-tagal nang gising ito at mukhang naiintindihan nito mga sinasabi nila. Ipinakilala niya rito ang lalaki bilang asawa niya. Saglit na napamaang ito. Minasdan nito si Dan. Matagal. Kapag kuwaning umiti ito, para bang nabunutan nito ng tinik. Hindi na siya nagulat doon. Alam naman niyang isang mithi ng kanyang daddy ang magkaroon siya ng asawa. Alfred told me about you. Nito sa lalaki. He said you're okay. I trust him. Be good to my daughter. I will be, sir. I promise. And don't worry. I'd take care of everything. Saad ni Dan. Including your daughter. Ginagap nito ang palad niya. Sakahin nagkanito iyon. It was just for show. For her father's benefit. Alam niya iyon at naghanda siya roon. Kaya nagulat siya nang parang mayroon siyang madamang tuwa sanhi ng pagkakakulong ng palad niya sa mga kamay ng lalaki. What for? Naitanong niya sa sarili niya. I'll be here for her and for you too. Dagdag ng lalaki saka inakbayan siya nito. She must be crazier than she thought because she did feel a sense of security because of what she said and did. Para siyang tanga. Nadadala sa palabas na alam naman niyang palabas lang. Pero sa sandaling panahon ay ninanais niyang maniwala na
na may sasalo nga sa pansinin ng kanyang daddy kaya hindi nito kailangang magbabagabag ng husto. She laid her head on Dennis' shoulder. Nakikiride on lang siya sa palabas nila, katwiran niya sa sarili. But she had to admit that what she did felt nice. Hinigka naman nito ang tuktok ng ulo niya. It was funny how she had never felt that way with the guys she had been with in past. Siguro'y dahil wala naman siyang pagsubok na kinakaharap ng mga panahong iyon. Hindi katulad ngayon. Ang ideyang nandoon si Den para akuin ang mga pagpapagulo ng isip niya ay may kakaibang epekto sa kanya. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.